si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang naganap nitong linggo matapos araruhin ng SUV ang entrada ng departure area ng NAIA Terminal 1 na ikinamatay ng 2 katao. Natapakan umano ng driver ng SUV ang gas pedal imbes na preno, kabilang sa nasawi ang 28 years old na lalaki at 5 years old na batang babae na nooy naghatid lamang ng kanyang OFW na ama na pabalik na sanang abroad. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak, higit lalo ng tatay ng batang biktima na agad bumalik sa labas ng paliparan. Kaisa-isa niya itong anak at kababalik lang ng OFW sa Pilipinas para magbakasyon. Naiuwi na ang bangkay ng batang babae sa Batangas habang nakaburol na sa Bulacan ang isa pang biktima. Ngayong araw malalaman ang resulta ng medical examination ng driver ng SUV na nakabangga sa mga biktima. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na isang anyo na namang pamumulitika ang pagsasampa ng kaso sa kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte. Aniya ang administrasyon umano ang nasa likod nito. Para sa detalye, narito ang ulat. Pamumulitika. Ganito ay tinuturing ni Vice President Sara Duterte ang pagsasampa ng kaso kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Aniya isang political attack ito ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay VP Sara, nililihis umano ng Administrasyong Marcos ang atensyon ng mga tao para pagtakpan ang mga kontrobersya sa pamahalaan. Matatanda ang isang negosyante ang nagsampa ng criminal charges laban kay Paulo Duterte matapos ang umano'y pangaharas sa isang lalaki sa isang bar 2 buwan na ang nakalilipas. Humantong umano sa tensyon dahil bigong mabigyan ng babae ang isa niyang bodyguard. Pahayag ni Congressman Duterte, pinayuhan siya ng kanyang mga abogado na huwag magbitiw ng statement habang bineberika pa ang naturang video. Kaya naman nakasalalay na umano sa mga botante ang kanyang kandidatura. Kinumpirma naman ng Department of Justice na nahaharap si Representative Duterte sa mga kasong physical injuries at grave threats. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naglunsad naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng proyektong Click o Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge. Ito'y upang matiyak na magkaroon ng access sa kaalaman ang mga mag-aaral. Nakapag-turnover ang DICT ng nasa 75 laptops sa 2 community college sa Camarines Sur. Ayon sa kagawaran, magsisilbi itong bagong daan sa pag-aaral, innovation at oportunidad sa mga estudyante, guro, non-teaching staff at maging sa mga local government workers. Dahil sa karagdagang access sa digital resources, inaasahang magkakaroon ang komunidad ng mas mahusay na resulta sa academic at henerasyon na magaling sa teknolohiya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Bulacan LGU, umapilang ayusin ng NIA ang nasirang Bustos Dam. PNP nagbabalang kukumpiskahin ng yaman ng mga pulis na mula sa ilegal na aktibidad. VP Sara, itinuring na pamumulitika ang pagsasampa ng kaso kay Representative Paulo Duterte. Comelec inatasan ng AFP bilang last resort poll workers. Supply ng kuryente, tinitiyak na sapat sa eleksyon. At DICT naglunsad ng Internet Literacy Project. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.